ang laban. Don't forget to watch out for the smart power prediction because at some point in the game, a poll will show up. You only have until the timer runs out to comment your prediction with the hashtag SmartPowersMPL Season 12. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Andito na tayo. Masasaksiyan na natin ang debut game ng panibagong lineup ng Blacklist International kontra sa undefeated so far na Echo Express. Ngayon na tinitignan natin ang parehong lineups. Ano nga bang aasahan natin papasok ng early game? Definitely, Echo ang magsisimula ng momentum dito given that they have a Mathilda as well as a Kadita. Yes, na-nerf yung damage output ng isang Kadita come the early stages of the match. Pero hindi lang kasi dapat nilang hayaan kaya gaya ng ginagawa nila na magsama-sama yung side ng Blacklist International kasi dun sila malakas. Oo, parang gusto talagang gawin ng Blacklist International ngayon na magdikit-dikit at magsama-sama, making or maximizing yung Estes na hawak-hawak nila to its fullest potential. Hindi ko alam kung ano ang posibleng dalhin ng isang Estes na naka-Flask of the Oasis. Hindi ko pa siya nasasaksihan. Grabe, rinig na rinig natin yung limang Echo. Parang ang daming limang Echo fan eh. Sobrang balanse yan. May limang Echo fan ng Echo. May limang bagong players naman na nailabas dito ng Echo. 5-5, pero let's see kung ano magaganap. Salford and Dominic dito, may konting hampasan. Pero hindi medyo matagal-tagal pa nating makikitang magkapatayan yun. May iwasan ni Sanford sa kanyang mga dash-dash at suntok-suntok na ginagawa yung mga masong binabato dito ni Dominic. Pero ang Echo rin naman, meron yata silang maagang ipinaplano dito sa bandang XP lane. Uy, tingnan natin Blacklist International doon sa may top lane. Very sabihin natin na medyo bago kasi sa top lane sila umiikot eh. Mukhang gusto ng side ng Blacklist International na makalamang itong si Dominic towards the XP lane. Kasi alam naman natin na usually XP laners yung pinakamalakas with the first turtle kasi sila yung may unang power spike. Because of that, yun yung gustong gawing strategy ng side ng Blacklist International habang nagpe-prepare na sila dito sa unang turtle of the match. Nakaleash towards ng side ng Blacklist International, etong kauna-unahan ng turtle. Pero tingnan mo naman, may nagsimula. Heavy spin hinuha dito ng Ewan. Now, Dominic, mabubuhay pa rin natin ng penalty zone. Tapos Scotty sa iipitan. Sabayan na tayo ng heavy spin. Pero si Sanji makakakuha ng unang kill. And first blood, double kill para kay Sanji. Atrasan muna ang Blacklist. Now, Turtle ang pupuntirahin ng mga Orca. Dalawang miyembro mula sa Blacklist agad ang naging sagot doon ng Echo. Kung papansinin kasi natin, dumaan dito si Dominic sa ating long bush. And yun yung naging way ng side ng Echo na bigyan siya doon and ipunish talaga siya doon because of that overextension. Mag-isa lang siya dito. And ito yung sinasabi natin na because of this Mathilda, nagkakaroon ng opportunity yung Echo na mag-dash in, dash out lang kasi malakas yung guiding wind plus circling eagle combo. Isipin mo yun, yung circling eagle na gamit niya para lumusot ng pader at makatakas pabalik doon sa mid lane. Ganon na lang yung flexibility na meron siya ngayon. Pero let's look at the emblem builds. Ano nga bang kinakailangan nating mataan? Parehas na naka-wilderness blessing at naka-agility yung parehas na roamer as well as yung position 4 player ng Blacklist International habang sa side ng Echo, si Daddy JP ang nakahawak ng ganun. So essentially, ibig sabihin, mabilis sila sa river as well as the jungle side and mas mabilis yung rotation ng parehas sa ating koponan. Yeah, speaking of bilis, 4-man quantum charge para dito sa Echo. Talagang Echo Express ina-activate na kagad ng mga Orcas dito. Meanwhile, sa may top lane, Dominic at Sanford. Okay, so may konting suntukan lamang na magaganap habang si JP. Okay, so sabi, kalma muna, men, kalma. Parang we're yet to see yung talagang pag-maximize din nung nakikita nating pabilisan dito, marathon na mga emblems combination dito na ginagawa ng pareho nating teams. Kasi so far, parang napakaraming nagiging abangan sa mga rotations ng isa't isa. Unlike or unless mangyari ang ganito, na madidepensahan pala ni Dominic yung kanyang torre kahit dalawa na yung dumalaw sa kanya. Delik siya dito. Ang ganda ng ginagawa ni Sanji actually, no? Yeah. Na-point out ko to kanina eh. Talagang pinupuruhan nila si Dominic doon sa may top lane. And I think iba to sa mga bagong nakikita natin ngayon sa Echo. San duo doing their work and dito talaga yung gustong gawin ng side ng Echo na magkaroon ng advantage si Sanford in terms of the laning para mas mabilis siyang makasama in the team fight. Kasi nga naman, kung 4v5 ang laban, kahit madami pang heal yung side ng Blacklist International, kayang-kaya nilang balagan in terms of damage output. Meron na agad 2K gold lead na na-establish ang side ng Echo kontra sa Blacklist International. At nakikita na natin yung pagiging aggressive o panggugulo na ginagawa nila on Turindu. Uy, pinagsasapak dito. Retribution na gamit na secure naman yung orange buff. And dahil doon, walang retry na gagamitin para sa second turtle. Di pa tinutunog! Ating game at
Hindi tumigil si Sanford dun sa may top lane at napatay niya yung jungler. Second death para kay Rindo. Ito yung sinasabi ko kung bakit crucial na dinadalawan agad ni Sanji doon si Sanford para nakaka-rotate agad itong si Sanford. Kasi kaya din naman talaga niyang i-burst down yung mga damage dealers ng side ng Blacklist International. Because of that, nakakuha sila ng isang turtle, second turtle of the match, plus may bonus pang isa. Yue! Pero hindi, makakatakas. Namiss ko yung sigaw na Yue. Namiss ko. Kinailangan ni Sample. Pero nakikita natin ngayon ito ba yung dahilan kaya napaka-focus kay Sanford ng bans ng Blacklist International kanina? Kasi parang gusto talaga nila makapag-farm etong si Rindo. Pero yun yung completely na-shutdown ngayon ng Echo Express. Kasi alam naman natin, no, isang Martis ay very early game and snowball reliant. Meaning lang nito, kailangan lang niyang makapag-dish out ng enough damage output in the early game para makapag-snowball. Yun nga, para lumakas yung damage output niya. But the sustainability coming from Kim Poi, talagang sustainable. Tino mo, may cut na nga sila nagagawin dito. Heavy spin na gamit na kasabay ng Purify. Na-pop na rin dito kay Owl. So walang Purify si Kim Poi at si Owl para doon sa mga next na objectives na pwede namin kunin. Kasi third turtle ay mabubuhay na. Si Sanford na naman. Bantay sarado ang bawat miyembro at bawat ikot na gustong gawin ngayon ng Blacklist International. JP, parang halos hindi na natin siya nakikitang humiwalay dito sa players ng Blacklist. Parang lagi silang at laging nagtatagpo ni Kim Poi. An early corrosion scythe build for Benny QT, meaning nito kaya na talaga niyang makipagbalagbagan. Tapos, ito namang si Owl, meron na siyang Has Close. However, yung inherent damage ng isang Bruno and critical strike, medyo nagpo-proc pa talaga siya kapag nakabuild na ng Berserker's Fury. So, yun yung inaantay. And because of the space given by Daddy JP, early push bot talaga ang ginawa ng Echo. Buti nga nasabi mo, buti nabanggit mo yung criticals, no? At na-amplify pa yun with the fatal na emblem na meron siya. And now, called easy. Nakuha niya ba? Yes, nakuha niya. Nakuha niya yung purple buff. Nagamit yung retry, pero walang retry pagdating doon sa next na turtle. So, pwede muna sila mag-buy time. Pwede nga yata dahil mukhang Sige dito po, naman sa likod. Iko po. Grabe si Sanford! Grabe yung mga sapak ni Sanford dito. Nagamit na rin niya yung spread. So ngayon, ang kupunan ng Echo, talagang nagsasama-sama. Kung alam nila magsasama-sama ang Blacklist. So sabi nila, sige, magsama-sama din tayo. Okay, gusto ko yun. Kasi para kay Sanford, mas marami tayong mga magagamitan ng kamao. Mas marami, mas masaya, Mas marami, mas masaya. An early flask of the Oasis build coming from Daddy JP. Essentially, meaning lang nito, mas lumalaki yung shield and sustainability ng side ng Echo. And dahil nga naman nakapag-snowball na sila with a 4K gold lead up until the 8-minute mark, sobrang crucial nito. Kasi wala pang kayang pumatay kay Daddy JP at this point in time, meaning, tinitake niya yung time niya to be able to build up enough items. Nako, parang ang meron pa lang ditong Dominance Ice ay si Dominic na halos hindi naman natin nakikita pang nakakasama kasi nabibisi rin talaga siya na mag-clear para hindi masagad ng Echo yung mga tore ng Blacklist International. Pero meron yata naman silang binabalak na gawing sagot dito sa bandang bottom lane. Depensa muna para sa Echo. Yung top lane. Naku, napapabayaan nila. 2 laban sa 4. Dito sa may bottom lane. Pero nakalimutan nila Lagi na itong ginagawa ni Benny, ni Daddy Benny, Daddy Affinity. Mula kay Daddy Benny at kay Daddy JP. So ngayon, 8 minutes and 23 seconds ng ating game. Ang dami pa natin aabangan. 3-0 pa lang score, ha? Sobrang bilis talaga ng ginagawa ng Echo. Tinatauhan nila lahat ng mga jungle camps ng side ng Blacklist International. Kaya nahihirapan si Rindo. And because of that, nakikita natin 2-level gap. Tapos nauubusan pa siya ng mga buff. Hindi na siya hinahayaan na makakuha ng mga buffs. At yung pwesto rito ni Daddy JP, tignan mo naman. Grabe. Nandun talaga siya Kung saan normally, iisipin mo, alanganin. Parang kampante naman kasi sila with the guiding wind. Na kayang-kaya nila palaging makahanap ng way out. And even Sanji, na magagaling sa likod. Nahuli si Kim Poi at babagsak na sa mga kamay ni Sanji. Ngayon si Dominic versus 4 members from Echo. Iikot namin na Sweetling Eagle. May ikot din na isasagot din si Smart Easy. Pero mapapagamit ng flicker si Dominic. Wala na silang minions dito. Hindi, meron pa palang catapult, pero mapapatay pa rin. Itong si Dominic. At ang buong kupunan ng Echo ay atras muna dahil ilang segundo na lang ay mabubuhay na rin yung Lord. Nangyari ang lahat ng yun sa ilalim ng tore ng Blacklist. Grabe. Sobrang crucial ng Petrify play coming from Sanji as well as the follow-up from Sanford. And ito yung sinasabi natin, si Daddy JP, nakakainis ka laban kasi Matilda tapos pasok lang siya ng pasok kasi alam niyang mabubuhay siya. Ibang klase. Parang sinasabi dito ng Echo, Boss Rindo, pasensya na. Next game ka na maglaro. Hindi ka muna namin paglalaroin. 5-0 para sa Echo at yung Lord
uncontested na makukuha ng kanilang koponan. 7K gold lead. Wow, grabe yung ginagawa ng Echo Express. Ito yung tipong ginulat pero hindi nagulat. At Oo. nagagawa pa rin nila talagang sagutin kahit na marami tayo na binigla ng Blacklist International sa panibagong lineup na ginawa o ginamit nila kontra dito sa Echo. Pero mukhang ang win streak nila gusto muna nilang panghawakan sa ngayon. Kasi nga naman, sabi nga ng Echo kanina, di ba, ang keys to victory nila, Ah. expect the unexpected. So mukhang despite the changes in the lineup of the side of Blacklist International, Echo came prepared. And that's specifically what they're showing right now, no? With a 9K gold lead at 10 minutes part of the game. Sobrang laki na ng snowball potential ng side ng mga Orca. Alam mo, akala ko nga si Kuya Kai lang ang nanggugulat ng mundo eh. Yung pala ang Echo din eh. Kasi ginulat sila ng Blacklist. So, sige, maggulatan tayo dito, di ba? Gulatan pero hindi nakikitaan ng sobrang pagkasorpresahan. Dahil ngayon, ang Blacklist International ang napipilitang dumepensa. Oh my Tapos God. merong heavy speed pa! Oy, heavy spin. May sagutan dito ang magkabilang kupunan. Ngayon yung Lord, nasa bandang itaas. Papasok si JP dito pero lalayo din. Sanford, hindi magiging successful yung pag-takedown nila doon sa may top turret. Pero successful ang depensa ng mga agents. Itutuloy nga ba ng Echo dito? 9.4K gold lead. Uunti-unti na nila patumbahin yung Torre dito sa may bandang itaas. Pero hindi, magtatagumpay pa rin ang mga agents na madepensa nito. Isang hit na lang yung kinakailangan para doon sa top lane base turret ng Blacklist International. Todo depensa pa rin naman at inilalatag nila ang lahat ng posible nilang ilatag. Pero nakikita mo na rin ngayon sa side ng Echo kung paano nila ina-acknowledge yung kalamangan at ginagamit yung full potential nila para at least makasecure ng objective kontra sa Blacklist International. Oo, sobrang ganda ng naging depensa doon ng Blacklist International. But because of the 9K gold lead na meron ng Echo now, alam nila na afford pa nila na medyo i-prolong yung laban tapos hindi mag-overextend. And kung papansinin natin yung item build ng dalawa sa mga bruisers natin, which are the Paquito and si Carl Tizzy with his Akai, naka-blade armor na sila, which essentially ninenegate yung critical strike na binabanggit natin kanina, Kuya Brito. Yeah, ito nga ata yung ibon na pinapakita ng Echo kanina nung nasa interview pa lang ni Hans. Sinasabi nila dito, baka ma-open yung ibon. So, nailabas niya dito. Daddy JP, masyadong mainipin eh. Sabi niya, hindi na natin natin yung mga minions na normalin ko na itong Torre sa itaas. At ngayon, ang laki na ng kalamangan. Pero ang nakakatuwa dito, Yue pa rin ang may pinakamataas sa damage dealt. Kasi nga naman, ang lakas ng poke capability na meron ng isang Valentina, yung first skill niya, no? And kapag nakakagaya siya ng mga ultimates such as the Terizla, na kahit papano na-negate yung nangyayari sa side ng Echo, nagiging crucial yun for their side. And because of that, siya talaga yung highest damage dealt. Damage dealt, pero eto rin si Sanford, highest damage received. Kasi literal nababad na lang siya sa side ng Blacklist International. At yung na-generate naman yung shields, parang nane-neglect mo na lang kung ano man yung kanyang mare-receive mula sa side ng Blacklist at nabubuhay at bumabalik lang talaga lahat. At mukhang etong kauna-unahang Lord natin para dito sa labang ito, hindi na muna lalapitan ng Blacklist pansamantala. Ang kanilang focus talagang makapagdepensa muna dahil kapag ka na-risk nila na may nawala, delikado talaga. Actually, good decision naman para sa Blacklist International. Hindi na ilaban yung Luminous na Lord. No? Under the turret, pwede nating iisa kaya kasi Dominic, nandiyan naman yung kanyang penalty zone. Mataas din yung clear wave nila in a way dahil nga sa tulong ni Yue. Diba? So, I think kailangan lang nilang kumapit dito at antayin ang right opportunity. Pero ito na nga ata yun. Hindi, wag muna. Ultimate na si, Oops. Sanji. Okay. Kalma. Tingnan muna. Inhale. Nade-depensa pa naman. Inhale. May dalawa pang base turrets ngayon ang Blacklist International pero may Lord na nagmamarcha doon sa bandang itaas. Kinakailangan mo na lang i-focus lahat ng kanilang mga resources. Pero ang Echo hindi yata muna mag-initiate. Wala na rin yung rough waves ni Sanji. Onting intayan muna. Kahit pa paano ang ganda ng ginawa ng side ng Blacklist International doon, no? Hinayaan nilang rumamba yung Lord onto the top side. Tapos pinush lang nila yung minions doon sa mid lane. And because of that, what a successful defense for their end. And still, Echo is still unable to finish the match despite 14 minutes being in the match. Ganda ng depensa na pinakita dito ng Blacklist International. Hindi sila sumuko. And by the way, si Owl medyo masakit na. So kailangan maghigat ng Echo dito. Even though na may 12K gold din sila, walang sasantuhin ang mga bola
na Oo. pwedeng sipain dito ni Aul. Ang pinag-uusapan din natin ngayon ay isang Terizla sa kamay ni Dominic at marami na tayong mga nakitang sitwasyon na ang isang penalty zone ay nakapagpabaligtad Yep. ng mga laban kapag ka nagamit ng maigi at kapag ka natamaan mo yung tamang target. Hindi naman naka-purify si Benny Cutie para dito sa ating laban. It's the heavy spin na kinakailangan talaga nilang mataan kapag ka mag-a-attempt sila na mag-initiate kontra dito sa Echo. Pero speaking of Echo, Uy. pabuo na kasi yung items o buo na halos yung items nila. Yeah. Kung papansinin natin yung item build ng Uy, side oh. ng Echo, no, tatlo sa kanila yung may anti-heal. If I remember correctly, si Daddy JP naka-Necklace of Durance, si Sanford naka-Dominance Eyes, tapos itong si Benny Cutie naka-Si Halberd. Essentially, meaning lang nito, kahit hinihil sila ni Kimpoy, nanenegate yung healing effect ng isang Blessing of the Moon Goddess, ng isang Estes, because of that. And despite having a Flask of the Oasis, in a way, bumababa din yung healing mo. Grabe yung ginagawa dito ng dalawa. 100 TPs per minute para dito kay Sanford at kay Sanji, the Sansan duo. Ladies and gentlemen, iba yung iba yung confidence na dala-dala nila dito sa laban na ito. Oo, hinihintay na lang nila yung susunod nating magiging Lord. Napi-freeze na lang eh. Yung third Lord na to ng ating laro na 30 seconds na lang na parang kinakailangan mapagdesisyonan na ngayon na Blacklist International kung ano nga ba yung kanilang mga gagawin. Pero in this kind of situation, ano nga ba yung best na kanilang pwedeng gawin? Kailangan gawin ng Blacklist International na i-show yung weak lane nila. Ito yung pinapansin natin, yung bot side, no, kung saan wala yung Lord, kailangan i-show yun ng Blacklist International. In a way, because this is the third Lord of the match, kailangan na nila itong i-contest. Otherwise, medyo mahihirapan sila mag-defend. And dahil nga sa 13k gold lead ng side ng Echo, medyo mahirap pa rin yun gawin. So kung ang gagawin nila na ibibigay nila yung Lord na ito, kailangan meron silang additional trade. Yeah, and napakahirap nito para sa kanilang kupunan. Actually, kung titingnan mo, yung, tama ka dun sa sinasabi mo yung Martis kasi, snowball Yeah, mo na early Kapag hindi mo nakuha yung early game na snowball mo, medyo mahirap nang makabawi. And dahil nga sa ginagawa ng Echo, I'm not sure kung naka-physical pa ba siya dito or naka-defensive. Ay, hindi, naka-defensive na rin siya. So, mababawasan pa yung physical damage na dapat mabibigay ng Echo, ng Blacklist dito. Pag-sustain muna sa mga posibleng dumating, lalo pat nito ay isang level 3 Lord na. So, hindi na biro yung kunat na dala-dala nito para mamaya. 15K gold. At Grabe, no? bukod dun sa gold teeth, parang kinakailangan, meron talagang magsusustain muna para sa Blacklist International nung kung anumang mga ibabato maya-maya ng Echo na mukhang ibabato na lahat dahil nagbabarcha na sila. Grabe, gutom na ang mga orca dito. Gusto nang sumisid, pailalim. Pero ngayon, ang kupunan ng Blacklist International, kailangan lamang dumepensa. Medyo mababa ang wave ng mga minions dito sa may bandang gitna. So, dediretso sila doon sa itaas. Ang Echo rito. Pero masakit na rin yung mga sipa. Andun si Kung Eagle. Ngayon, tinamaan dito si Aul. Mapapalayo muna siya habang heavy spinning na gamit na. Andun yung penalty zone. Ngayon si Dominic mapapaflicker din. Andun din yung heavy spin. At si Sanji makakakuha ng kill ngayon. Ang kupunan ng Blacklist kumakapit lang din. Healing from Kimpoy. Circling Eagle mula kay JP. At yung Lord ay buhay pa rin. Pwede mag-base lock dito ang mga Orcas. Pero hindi muna nila gagawin niya kasi medyo bitin. Gusto nila kususin. Dito ang mga ahente. At ang game number 1 ay mapupunta sa Echo. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FW